Hello guys! It's Thursday night. Ito yung ating magiging ulam ngayon. Nakabili ako ng isda kanina sa palengke. Ayan, ang tawag dyan sa isda na yan, yellow croaker. I don't know kung familiar kayo dyan sa isda na yan. Marami yan eggs. Ayan no. Masarap itong isda na ito. Lulutuin natin siya sa sarsyado. Yung iba piniprito lang nila yan. Hindi nila niluluto sa sarsyado. Pero ako gusto ko siya sa sarsyado na luto. Kasi hindi ito masyadong matinik. Malambot ang laman at malaman siya. Kaya heto, nakita ko kanina, usually $6.99 per pound. Pero kanina naka-sale, $3.99 per pound lang siya. Tapos nakabili din ako ng yung noodle fish na tawag or silver fish, yung dulong sa atin. Yan, masarap yan i-partner sa munggo. Yung mga bata gusto nila yan. Pero hindi ko siguro ito lulutuin muna. Yung isda na muna na yellow croaker ang aking lulutuin. Ayan, nakapag-prepare na tayo ng ating bawang at ng ating sibuyas at ang ating kamatis. Madami ang kamatis na nilalagay ko pag nagsasarsyado ako kasi masarap yung maraming sarsa. Yung madaming sarsa yung magiging sabaw kasi niya yun eh. Ayan, piniprito ko na yung mga isda. Wag masyadong sobrang luto. Habang nagpiprito tayo, maggigisa na tayo ng ating kamatis. Yan ang ating, of course, yung ating olive oil. Olive oil ang ginamit ko. Yan ang meron kasi ako. Tapos nilagay ko na yung bawang at hahayaan ko muna siyang maluto, syempre. Ayan. Dapat yung bawang medyo hindi naman sunog, medyo brown lang bago mo ilagay yung sibuyas. Ayan. Yan na yung sibuyas at nilagay ko na. Hahayaan lang natin yang maluto din kasama ng bawang. Tapos isusunod natin yung ating kamatis pagkatapos ng ating sibuyas. Para yung kamatis ay magisa-gisa dyan sa ating bawang at sibuyas. Ayan, nilagay ko na yung kamatis natin. Napakapula ng kamatis na nabili ko. Ang daming sarsa siguro nito. Ayan. Hahayaan lang nating maluto o lumambot yung ating kamatis hanggang lumabas ang kanyang sarsa. Diba? Ayan, tapos pagka malambot na yan, syempre hinihintay pa natin yung ating mga isda, hindi pa natapos prituhin. So, heto habang niluluto natin yung kamatis, pagka lumambot yan, pwede mong imas, durug-durugin mo lang siya sa sandok. Ayan, para lumabas talaga yung kanyang sarsa. O diba, ang daming sarsa ng kamatis. Gusto ko yung madaming kamatis na sa sarsyado para marami siyang sabaw, 'di ba? Masarap ihalo sa kanin. Ayan. Na siya, na malambot na siya, kaya minamas ko na siya dito sa sandok. Ayan, dapat lumabas talaga at mawala siya, matunaw siya. Tapos heto yung ilalagay nating itlog. Brown eggs ang ilalagay natin. 4 yan. Ayan. Tignan nyo dahil nagmantika. Dapat magmamantika yung sa gilid niya. Ayan. Tapos heto na yung ating mga isda. Malapit na silang matapos prituhin. Hiniwalay ko yung eggs ng mga yan kasi dapat naluluto yun ng separado kasi para maluto siya ng husto. Kasi pag nasa tiyan siya, tiniwan mo dyan sa tiyan, hindi siya masyadong maluluto. Kaya, ayan, nilalagay ko na yung ating isda sa ating kamatis, ginisang kamatis.
Yan, dapat ano mo siya, ilulubog mo para yung lasa maghalo, 'di ba? Yan, binabaligtad ko lang siya para magkaroon siya ng ma-soak siyang mabuti dun sa kamatis. Ilalagay ko yan lahat kasi yung mga bata, kinakain naman nila yan. Ewan ko lang yung isa. Pero yung maliit, yan, kinakain niya yan. Ayan. Ayan, hihintayin mo lang siyang medyo maghalo yung kamatis sa isda para yung lasa ng isda mapunta sa kamatis. Yan, tapos lalagyan mo lang siya sa yung mga nasa taas. Siyempre, bubuhusan mo yan ng ng juice ng sarsa para magkaroon siya ng lasa ng kamatis. Ayan. Ganyan lang, dahan-dahan kasi wag mong halu-haluin dahil madudurog yung isda pagka hinalo-halo mo siya. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung ating eggs na binati. Yung ating scrambled eggs. Yan ay para medyo lumapot siya ng konti. Yan. Napakasarap ng sarsyado. Masarap yan sa mainit na kanin. Pero syempre, wag masyado sa kanin. Tapos, heto na yung mga eggs na inano ko. Pinrito ko sila muna. Ayan, wag masyadong tostado ang pagkakaluto. Basta nag-brown na siya, okay na yan. At ilalagay din natin yan dito. Ayan, nailagay ko na siya. Hayaan lang ng kumulo ng konti-konti. Medyo para lang maghalo yung lasa talaga. Siyempre nilagyan ko pa rin yan ng asin. At salamat!